At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang ng hingaluang worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ay, nakatutuwa ang pusa na yon. Nakita ko na nagtatambling siya. Babae kaya ang pusa na yon. Nako, ito talagang si Karyong. Kahit hayop, basta babae, pinapatulan niya. Hindi ako makapapayag na mahumaling ka sa pusa na yon. Pakakawalan ko ang pusa para wala na siyang panghumalingan at mababaling ang atensyon niya sa akin. Punyat, bakit nandyan ka pa sa labas? Anong ginagawa mo dyan? Ang kuya, napansin niya ako. Ay, nagpapahangin lang ako, kuya. Papasok na rin ako sa kwarto mamaya. Huwag ka nang magtagal dyan. Baka may makapasok na masamang loob at kidnapin ka. Oo, kuya. Ay, ayun na si kuya. Pumasok sa kwarto. Palagay ko, sa kahon na ito inilagay ang pusa na yun. Bubuksan ko at pakakawalan. Sabi ko na nga ba, nandito ang pusa na ito. Pakakawalan kita. Lumayas ka na rito. Layas! Parang nandidisek ang mga mata. Naka, sinampad ako at sinasaka. Parang babalian niya ang leg ko. Aray ko, itinutusok niya ang mga kuko niya sa puwet ko. Aray! Wag! Tulungan niya ako! Anong nangyayari sa'yo? Ay, kuya! Pinaparin na ako ng pusang ito! Tulungan ba ako? Nako, napakalaking pusa niya na. Parang yung baril ko, kukunin ko. Paparin ko ang malaking pusa yan. Dalian mo, kuya! Anong nangyayari? Bakit ang ingay ninyo? Bayaw, si Punyag, pinapatay na siya ng malaking pusa. Parang tigre na. Ano? Ay, yung eksperimento ni Ambring yan eh. Sinong nagpakawalan niya? Ay, tulungan niya ako! Naipasok na niya ang kanyang kuko sa puwet ko! Dinudukot ang bituka ko! Aray! Aray ka! Sandali lang, yung remote control, kukunin ka. Aray Ngayon, ka! pipindutin ko ang push nito para huminto ang pusa sa ginagawa niya. Ayan, huminto na ang pusa. Ay, lumayo ka sa kanya, bilisan mo! Pare, ubusin na natin itong laman ng bote para magbukas naman tayo ng panibago, ha? Kanina pa tayo nag-iinom, ha? Pero wala pa tayong maisip na paraan kung papaano natin na talunin ang negosyo ng Mayor Karyong na yon. Kanina pa ako nag-iisip pero wala akong maisip. Ako, pare, meron na. May naisip ka ng paraan para talunin natin si Mayor Karyong? Oo, pare. Pero hindi ko alam kung aayon ka sa naisipan kong ito. Ano ba yung naisipan mo, pare? Sabi mo, bilis mo. Pare, ang naimbento na submarine ay tig-50 lamang ang lulan. Kasama na doon ang piloto. Ano kaya kung magpagawa tayo kay Benito ng mas malaki? Oo nga, no. Pero kung
malaki ang ipapagawa natin, mas malaking pera din ang kakailangan, pare. O, saan tayo kukuha ng pera? Nako, Ha? madali lang yan pare. Ano madali sinasabi mo, pare? Saan nga tayo kukuha ng pera? May kilala akong mapagkukuhanan natin ng pera. Kung papayag ka, Saan tayo kukuha ng pera, pare, ha? Saan? sa nagpapautang ng 5-6 pare. Sabi ni Veronica, may bagong submarine daw na ginawa si Benito. Mas malaki. Mahigit 100 ang makakasakay. Depende raw sa timbang ng mga sasakay. Kung malalaki ang katawan, pwedeng 100 at 2 pa. Pero kung maliliit lang, pwedeng sumakay ang hanggang 105 pa. Kasali na ang piloto. Kailangan makagawa rin si Ambreng ng mas malaki. Kaya lang siya nakukuha ng budget. Wala na akong pera. Nagastos ko na lahat yung naipon kong pera sa bangka. Pati yung balato ng mga nanalo na mga Olympics. Wala na rin. Naubos na. Saan kaya ako kukuha? Ay, saan? Friend, ang daming kumuha ng budget sa akin. Naubos yung pera na galing sa gobyerno. Palagay mo, gagamitin kaya nila ang perang yun sa paggawa ng bagong inbensyon nila? Ewan ko ba? Basta sinunod ko lang ang sabi ni Mayor Caryong na kapag may pupunta dito, nakukuha ng budget para sa imbensyon, ibibigyan ko sila ng tig 100,000 piso. Sana, idinaan muna sila sa screening, ano? Malulugi ang gobyerno niyan. Hindi tayo nakakasiguro kung gagamitin talaga yon sa kanilang pag-iimbento. Yung mga ibang kumuha kilalang sugarol, tulad ni Mang Dandoy. Sa bungero yun. Anong alam niya sa pag-iimbento? Ewan ko ba? Tulad ng sinabi ko, sumusunod lang ako sa utos ng Mayor Caryong. Bahala na kung ano ang gagawin ng mga taong kumuha ng budget nila. Jack, malulugi ang gobyerno nito, friend. Parang nagsasayang lang sila ng pera. Huwag kang magsalita ng ganyan, friend. Hintayin muna natin ang resulta ng naisipang proyektong ito ng gobyerno. Palagay ko, friend, wala na tayong aasahan pang kabutihang resulta nito. Negatibo ito, friend. Maniwala ka sa akin. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Bahala na sila kung ano man ang resulta nito. Wala na tayong pakialam dyan. Naku, wag mong sabihin yan. Lahat tayong mamamayan ay may pakialam dahil pera ng gobyerno ang pinag-uusapan dito. Kung hayaan lang natin sila, ano mangyayari sa bansa natin? Kaya dapat tayong makialam para sa sambayan ng Pilipino. Naku, para kang aktivista, friend. Tinututulan mo ang plano ng gobyerno. Hindi ako tututol kung alam kong maganda ang sistema nila. Pero kapag... Tama na, friend. Ayaw ko nang pakinggan yung mga sinasabi mo. Ang mabuti pa, itikom mo yung bibig mo. Napakadadal mo. Malapit na akong mapikon sa'yo. Piling!
Pare, kumusta na yung proyekto natin? Ayos pare. Nakagawa na si Benito ng 5 submarine na mas malalaki. Ganun ba? Oo. Ayos pare. Kailangan na masubukan na kaagad. Oo no, pare. Magpapapromo tayo. Na lahat ng sasakay sa bagong invento ni Benito mo 80% discount. 80% discount pare. Oo. Baka naman malugi tayo niyan Malaki-laki ang nagastos natin tapos magbibigay ka pa ng promo na 80% discount. Nako, bawasan natin pare. Gawin nating 5% lang. Nako, pare, huwag kang maramot. At saka kailangan na lagyan natin ang diskwento para hindi tayo basta-basta magaya ng mga kompetensya natin. Sige pare, ikaw ang bahala. Sana hindi tayo malugi. Dahil ang laki-laki ng puhunan natin Huwag kang maglala pare, akong bahala. Sanay na ako sa mga ganitong negosyo Sa bagay, kilala kita pare. Masyado kang sigurista. Oo naman pare. Bago ako mag-desisyon na may pinag-aaralan ko munang mabuti. Lahat sigurado. Kaya relax lang pare atong. Huwag ka mag-alala. Sige, ikaw ang bahala. Konsihal, nako. Si Benito, ano kaya nangyari? Halika pare. Lapitan natin para malaman natin kaagad kung ano ang problema niya. Sige. Benito, ano bang problema mo ha? Konselasyon, malaking disgrasya ito. Ano? Malaking disgrasya. Bakit? May tinabaan na naman ba ng missile ng China? Wala, konsehal. Kunya yan, tingnan ninyo. Ninakaw lahat ang mga ginawa kong submarine. Ano? Ninakaw ang submarine natin? Naku, patay. Pari Asyong, nadisgrasya na. Baka ikamatay ko na ang problemang ito. Ang negosyo natin na naglahong parang bula. Buti ka sa kanila. Ang yabang-yabang nila Mayor Karyong, anong tinatawanan mo? Pineng, hindi mo pa ba nakikita sa social media ang pagkawalan ng submarine nila Konsyala Siyaong at Konsyala daw? Ipinus nila, ninakaw daw. Patay sila. Naglaong parang bula ang kanilang negosyo. Sino kaya ang nagnakaw, Mayor Karyong? Nako, ano yan? May pulis. NBI pala, at may kasamang pulis. Anong may paglilingkod ko sa inyo, sir? Mayor, may reklamo laban sa'yo. Ikaw raw ang nagnakaw ng submarine nila Konsehal Asyo. Ano? Hindi! Mayor Karyong, bakit mo namang ginawa yon kina Konsehal Asyong? Sir, wala akong ginagawang masama. Silang umagaw. Ikon pala, silang gumagawa ng masama sa akin. Sinungaling ka, Karyong! Palibasa, mas magaling ang inventor namin kaysa inventor ninyo. Kaya naiingit ka. At pinanakaw mo ang aming 5 submarine. Hindi ko magnanakaw. Kayo ang magnanakaw ni Konsyala Adong kami pang sinasabi mo magnanakaw ngayon. Abay kami nga itong nanakawan Sira ulo ka talagang Mayor Karyong ka. Sira ulo!
Sinabi mong sinaulo ako! Bastos ka! Mapapatay kitang animal ka, mapapatay kita. Sir, tingnan nyo yan, tingnan nyo. Papatayin daw ako. Pusasan nyo. Ha? Sige. Pupusasan na namin. Ano? Ay, wag. Sinabi niya, nako. Narinig namin na sinabi wag mong naman. papatayin mo si Konsyal Asyong. Kaya pinusasan ka namin. Ay, pero, Mayor Karyong. sinabi niyang sinunod. Idadating namin yan sa kaso mo. Pero sinabi niyang siraulo ako, binastos niya ako sa Alam NBI. ko. Pero mas mabigat ang kaso mo dahil pinagbantaan mo siyang papatayin. Kaya ikukulong ka namin, Mayor Karyong. Wag naman sa rinto, wag naman. Ikulong niyo siya, Sargento. At huwag niyo siyang pakawalan. Baka patayin pa ako niyan eh. Humanda ka, Asyong. Kapag nakawala ko rito, talagang papatayin kita. Ang tagal naman, Karyong. Sige, patayin mo na ako ngayon. Patayin mo na ako. Kapag nakawala ka, kapag nakawala ko rito, talagang papatayin kitang animal ka. Ipapasok kita sa sariling tumbong mo. Ang tagal namang Mayor Karyong, nagonggong. Pwah! Ay, nako, Tita Bibang. Kawawa naman si Mayor Karyong, ano? Ha? Bakit? Ano bang nangyari kay Hani ko? Kay Mayor Karyong pala. Pinagbibintangan ni Konsyal Asyong na nagnakaw ng 5 submarine nila na ginawa ni Benito. Ano? Si Mayor Karyong? Pinagbibintang ang nagnakaw ng submarine. Oo, tita. Kaya kawawa naman si Kapitan. Tapos, nilait-lait pa raw ni Konsyal Asyong. Kaya nagalit at nakapagsalita siya, napapatayin daw si Konsyal Asyong. Kaya yun, ipinakulong siya. Ang ibig mong sabihin, nakakulong ngayon si Mayor Karyong. Oo, tita. Kaya kinukunta ngayon ni Veronica si Vice President Agaton para tulungan si Mayor na makalabas. Hindi pa ba nakontak ni Veronica si Vice President Agaton hanggang ngayon? Oy, sabi niya sa akin mahirap daw makontak dahil mahina daw ang signal doon ngayon sa kinaroroonan nila. Bakit? Saan ba nandun si Vice President Agaton, ha? Nandun daw sila ngayon sa West Philippine Sea. Pinag-aaralan daw nila kung ano mga nakatagong yaman sa paligid ng dagat. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nakukontak. Ay nako, kung hindi nila makontak, siguradong matatagalan sa kulungan si Mayor Karyong. Oo, tita. Kaya nga, kawawa si Mayor Karyong eh. Alam ko na wala siyang kasalanan, tita. Pareho lang tayo. Hindi rin ako naniniwala na magagawa ni Mayor Karyong ang magnakaw. Alam mo, kapag ako'y nainis, mapapatay ko ang mga tarantadong konsihal Asyong na yun. Ano? Papatayin mo si Konsyal Asyong? Oo, Darwina. Huwag siyang magkakamaling magpakita sa akin ngayon dahil kung hindi ako magdadalawang isip na papatayin siya. Bibang, ano na naman yung pinagkikismis ninyo? Ng pamangkin mong badeng? Darwina, tigilan mo ako! Mapapatay ko siya! Pigilan mo ako! Walang nagawa si Karyong. Ayun, nasa bilangguan pa siya hanggang ngayon. Hindi mo ako kaya, Karyong. Kung utak lang ang pag-uusapan, wala kang kalingkingan ko. Teka. Parang may naaninag akong gumagapang. Sino kaya yan? Sino ka? Hey, ako ito. Si Mayor Karyong. Mayor Karyong, Ah, nakawala ka na sa bilangguan. Oo, Konsyel. Pinilit kong makitakas
para patayin ka na sa gabing ito. Kaya magdasal ka na. No. Mayor, my friend, hindi ako marunong magdasal eh. Huwag mo akong papatayin. Huwag! Ano kaya ang mangyayari kay Asyong? Mga gilo naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang ng hingaluang worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!